Ay, magandang gabi mga kamping, mga kabunyog, ginabi. Nakaano tayo, nagluluha ako kasi mata ko nagluluha Sakit. Pero nababasa ko naman, magko-collab din ho tayo mamaya. No? Salamat po sa dumadagdag na subscriber, saka sa mga ganda nyong comment. Nagka-interest lang ako dito. Ito ho ngayon ang trending ngayon. Nabalita sa mainstream media. Mga bata, tumakas sa Socorro Bayanihan dahil umano sa pilitan trabaho. Ito isa na naman hutong kulto, no? Na pinaniniwalaan ng mga ewan. Di ko alam na natin ngayon na mga bata ay kinukupkup umano ng mayor ng Socorro. Pero ang tanong ko sa iyo, meron pa bang batang natitira doon sa kabuntukan? Meron pa kabayan kasi yung community nila medyo malaki rin. Nasa more than 3,000 ang mga miyembro nila. Pero siyempre, desisyon na ng mga Kasi marami, more than 3,000 ang miyembro. O taba-taba na yan. Kulang doon kung mananatili doon ang mga bata. Ito ang bundok ng Sitio Kapihan kung saan nakabase ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Dinala kami ni alias Ben sa lugar kung saan bumaba at nagtago ang kanyang 16 na taong gulang na pinsan matapos tumakas sa grupo kasama ang 3 pang ibang menor de edad. Dito sa baba ng bundok ng Sitio Kapihan, tumakas daw ang mga bata. Gabi na raw nang makakuha sila ng bangka. Pero ang problema, lumubog ito at napilitan silang lumangoy hanggang sa bayan. Iniwasan daw nila dumaan sa kalsada para di sila mahuli. Nalunod po sila doon, dito po banda sa daplin ng baybayin. Lumalangoy na lang sila papunta ng bayan. Wala na po ilang ibang paraan na makapunta ng bayan. Tumakas umano ang kanyang pinsan dahil sa pilitan umano ito pinagtatrabaho. Itinakda na rin umano ng grupo ang kanyang kasal. Hindi siya pumayag na makasal po sa iba kasi underage pa sila. Kanina siya pinapares para ikasal? Sa membro din sa kanila. Yung membro po nila ay naghahalo po doon sa taas. Saka pag sinabi po sa isang tao na sinaligan ni Senior Aguila na gusto na niyang makapag-asawa, saka pinapares po. Ang 5 niyang ibang pinsan ay nanatili sa grupo kasama ng kanyang tiyahin. Pero namatay ang isa at hindi na raw nila nakita. May isa din silang anak na napatay doon sa taas. Napatay? Bakit? Anong kinamatay? Malluris. Wala po silang gatas na ma-idom. Tapos, kaya po na patay po doon sa taas. Hindi po nila dinadala sa sa ospital. Dahil malayo masyado? Ay, hindi. Yung pagtiwala nila sa kang Senior Aguila po. Nanawagan sila sa kanilang tiyahin na tumiwalag na sa grupo. Bababa na kayo ng bundok kasi walang kinabukasan yung mga anak niyo po sa taas kasi hindi po nila eskwela. Tsaka yung anak po nila wala pong sustento sa gatas. Patuloy namang sumasailalim sa therapy ang mga nakatakas na bata dahil sa trauma nilang pinagdaanan. May iba pa umanong tumakas din pero hindi nag-report sa LGU. Takot kasi yung kanilang mga parents ay andun pa. Ito Edelito Sangco, Chairman Socorro Task Force Kapihan. Dati chairman pala ito pero mukhang bumaliktad na. At saka binabantaan sila na pag magsalita, ang kanilang batas ay kung sino yung magsalita, talagang papatayin nila. Nauna ng pinabulaanan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ang aligasyon. Buwelta nila, sila ang inaapi ng munisipyo. Nagtaka kami bakit ginawa ito ng gobyerno. But instead, they are persecuting us. They're issuing, executive order. Marami ng executive order. Ordinansa para, parang discriminatory yun. Actually, naghihingi kami ng hustisya. Giit pa nila, pamumulitika lang ang mga paratang sa kanila dahil may interes umano ang ilang pinuno na implode. Politika. Hindi sa tuktok ng bundok na sa bundok sila nagtayo ng komunidad, madami na ho Mensahan ang kanilang grupo. The governor did not conduct any investigation. Even the municipal mayor has not gone to our place even once. In fact, kami ang
nagkakaso sa kanila na violation of human rights kasi nag-issue sila ng municipal ordinance na nagawa ng checkpoint na sobrang-sobra. Naghahanda naman na ang Socorro Task Force Kapihan para ipresenta ang kanilang mga testimonya sa Senado. Socorro Task Force Kapihan, may task force no? Kanina, naglabas ang tanggapan ni Senator Risa Hontiveros ng pahayag ng dalawa sa dating miyembro umano ng grupo. Isang dating kasapi ng Aguila Squad na umano'y armadong grupo ng Socorro at isang 13 anyos na tumakas rin mula sa grupo. Kabayan, sa napapansin natin dito sa mga nakausap natin na taga rito sa bayan, ang nagiging problema kasi marami sa mga miyembro ng grupo ay mga kaanak din na mga nakatira dito sa bayan. So, nahihirapan tuloy sila magsabi ng totoo na kung ano ba talaga nangyayari dahil magkakakilala lang sila. Kabayan? Ang tanong lang natin dyan, nabanggit ba sa iyo kung ano ang pakinabang ng naturang ng natarong grupo na naninirahan sa kabundukan? Anong pakinabang nila doon sa grupo? Well, ang sinasabi sa kanila, binibigyan sila ng kahit paano may pagkain. At ang paliwanag umano sa kanila, base ito sa kwento ng mga dating miyembro, ay mapupunta sila sa... Parang naalala ko yung Jim Jones ba? Ganito rin, di ba? Nilayo niya yung mga tanga niya. At nung bandang uli, pinaglalason niya na nung malapit na mabukot. Yun nga, nagpakamatay yung gago. Sana wag naman mangyari dito, no? Langit at mas mapapalapit sila sa Panginoon sa pagtitira nila doon sa bundok. Yun. Kaya yung iba sa kanila nagtatagal talaga. Yung sabi, yun nga, pagka sumama kayo sa akin, makakarating kayo sa langit. Ako ng kamote. Doon. Oo, pero binanggit sa iyo na may batang namatay dahil lang sa naging malnourished dahil walang gatas na maibigay. Paano yun? Maraming ganong report eh. Ang problema kasi, kung tatanungin natin yung LGU, marami mga anecdotal na incidences na ganito. Pero hindi nila ma-verify kasi nahihirapan sila na umakyat doon at mag-imbestiga. Pangalawa, yung mga kaanak mismo ay natatakot mag-testify. Sa katunayan, yung 6 na bata na hawak nila ngayon, sila pa lang sa dinami-dami na ron ang tumakas dito ang nagfa-file ng testimonya laban sa grupo. Kaya sarado-guardado itong mga batang ito para hindi sila matukot o maimpluwensyahan na para bawiin ang kanilang mga testimonya. Pero bakit matatakot ang ating mga otoridad na pasukin ang naturang kabundukan? Ngayon lang actually sila bumukas ayon sa mga taga rito. Pero before, talagang gwardsado ito. May mga perimeter fence at bawat spot nito, meron mga nakabantay na tao. Kaya meron daw na sinasabi nilang private army na sila na nagbabantay doon sa area. Hindi ka pwede basta makapasok doon. At the same way, hindi rin pwede makalabas yung mga nandoon na kailangan nila ng pass na i-evaluate pa nung parang council nung community. Pero allegedly, mula nung pumutok ito, lumuwag na rin nga yung seguridad. And in fact, nakapasok na yung mga ibang kasama natin sa media doon. Okay. Maraming salamat si Nico Baba. Tuloy-tuloy po ang ating... Ito pong kulto na to, iimbestigahan na po sa Senado. Opo. Dahil nga yun nga, siya raw, ano na naman siya, siya raw ang Mesiya. Ha? Narinig ko na yan. Pakinggan natin tong isa na naman to, si Kibaliw. Oh. Mesiya rin to, di ba? Ha? Eto siya. Si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya eh. Tatay ninyo siya eh. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabi mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ano ang didebati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin yung pagtatampisaw dyan.
Paano ko kayo didebatehin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Wow. Ako ang may-ari. Dapat ito, ipatawag din sa Senado ito mga boss, sa totoo lang. Bakit ito hindi, parati ko paulit-ulit ko sinasabi, marami ho psychiatrist sa Pilipinas. At pag may nagsabing psychiatrist na walang tama ito, ibaliw ho yung psychiatrist. Ha? Isang libutan ngayon. Wow. So, mga ka-U3, magandang araw po sa inyong lahat. At malamang po sa malamang ay alam niyo na po at narinig niyo na po yung balita. Ilang oras na po nakakaraan, release po ang FBI ng listahan ng most wanted po sa Amerika. At kabilang na po dyan ang preacher po na napanood nyo kanina, si Apollo Quiboloy na taga Davao. So, yun pong ating tatalakayin sa Usap-Usap University. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Usap-Usap University po ay channel po patungkol po sa iba't ibang mga topics na para sa akin po ay may katuturan at sensible ng mga topiko po. So atin pong episode ngayon, ito po ang FBI po na most wanted list at kabilang nga po ang popular, kasamaang palad popular na pastor. At yun nga po, nag-release na po ang website ng FBI, official government website po ng Amerika, most wanted po. At kabilang na nga po dito, si Apollo Carion Quiboloy. Ano yung kanyang mga nagawang krimen sa bansang Amerika? Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, and sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. So, nandyan po ang napaka-pogi na litrato ni Quiboloy. At meron din po actually pinarelease po na poster, na official poster. So, sino nga ba si Apollo Quiboloy, mga ka-U3? Siya po ay tinawag niya yung sarili niya na appointed son of God. Paubo tuloy ako dyan sa appointed son of God. Pastor, ACQ. Maraming mga birthday ang ginamit sa mga dokumento. Pero sa akin po, pag-research ay siya sinilang noong 1952. So, nasa 70 years old na daw po siya. Place of birth, Pilipinas, of course. itim, ang buhok, eyes, brown, 5'6" ang height, 165 pounds. Sex, male, race, Asian, nationality, Filipino. So, yung mga remarks dito ng FBI, meron siyang mga connection sa Calabasas, California, Las Vegas, Nevada, and Kapolei, Hawaii. So, sinasabi dito na yung participation nga po ni Apollo Quiboloy sa labor trafficking scheme. So, pag sinasabi mong human trafficking, ito ay ang pagdadala ng mga tao illegally into another place or usually another country sa kasamaang palad in not very good purpose. So, sinasabi dito, ang purpose daw po ng pagdadala ng church members ni Apollo Quiboloy sa Amerika, ito syempre ang pagkakalap ng mga donasyon, mga bogus charity na ginagamit daw po para ma-finance yung kanyang mga church operations and lavish lifestyle. Kasi pag sinabi nating lavish lifestyle, ibig sabihin po niyan, magarbo, no? Ang grande na po. Yung problema ng mga boss. Ha? Walang nag-imbestiga rito. Ha? Yumaman na nga ito eh. Di ba? Dahil sa mga bugos na paghingi ng donasyon. Pamumuhay ng kanilang mga lideres. So mamaya po, papanoorin po natin ang isang video po na na-produce po ng National Geographic Channel sa documentary na The Second Coming. So meron po akong clip na ipapanoorin po at sabay po natin papanoorin mamaya kung gaano nga ba kayaman si Quiboloy at ang kanyang sinasabing church dahil sa kanya, siya daw ay anak ng Diyos. So sinasabi din po dito sa information ng FBI na yung mga babae po sa kasamaang palad ay nire-recruit po na magtrabaho bilang personal assistant ni Quiboloy. Ang tinatawag niya ito na pastorals. And yung mga biktima po ay nagpiprepare ng kanyang mga pagkain, naglilinis ng kanyang bahay, nagbibigay ng masahe sa kanya at required na magkaroon ng na makipagtalik kay Quiboloy. So, tinatawag nila na night duty. So, Quiboloy was indicted by a federal grand jury in the U.S. District Court for the Central District of California. Magbigay na ho tayo ng komento dyan. Ano? Alam nyo mga boss, no? God moves a very mysterious way, di ba? Ngayon, ipit ho yan dito ha. Pag hindi ho ito anyway, kung hindi man naimbestigahan ng Senado dito, kagaya nung gagawin dito kay Senyor Aguila, dahil pinatawag na ho sa Senado, September 28 ho, iimbestigahan ho itong si Senyor Aguila sa Senado. Dahil ang mga nagsumbong din, mga sarili niyang membro. Nagsiyasabi, nagtumakas dahil sa hirap na inaabot dun. Ganon din naman kay Quiboloy, di ba? Ang mga nagsumbong dun sa kanya, sarili niya rin hong membro. Meron pa nga akong kaso, nagsampa dyan rape. Ang ganda ng babae, artista no talaga. Wala akong nangyari, dismiss ang kaso. Wala akong pinatawag sa Senadong Quiboloy, wala akong. Pero ngayon, yun nga, sa FBI pa siya nadali sa ibang bansa pa. No, mga boss.
May warrant of arrest na ako siya. Ha? Ngayon, ayan nga akong tanong dito. Kasi nga, itong si Kibulog na to, mga tinaas nito, Duterte, Marcos, mga ano niya, siya, yan daw ang sabi ng Diyos niya na ito ay ang gustong maging presidente ayon sa sa Diyos niya. Appointed son of God nga raw siya. Hindi nga natin alam kung anong God, ha? May Diyos ng kasamaan at may Diyos may talagang tunay na Diyos. Pero sinisiguro kayo. Siguro naman sa inyo, syunga lang kayo kung maniniwala na talaga dito sa na to eh. Saka mo, hawak daw niya kaluluwa ng tao, lahat dadaan sa kanya, kung di ba naman mag-high blood kayo, sandali ha, Makati na ho, pupunasan ko lang. Hindi ho ba mga boss? Si Senyor Aguila, pag-ano sa Senado, wala pong warrant of arrest yan. Si Senyor Kibuloy, may warrant of arrest, hindi basta-basta, FBI pa. Marami hong kaso si Senyor Kibuloy. Bakit hindi patawag sa Senado? Wag nang patawag. Sana pagdating ng ibigay na nila sa Amerika at sagutin niya yung kanyang kaso doon ni Senyor Kibuloy, di ba? Ano lang yun. Hindi nyo na nga maano rito eh. Ngayong ang daming kaso doon eh. Human trafficking pa yata, kung ano-anong kaso eh, di ba? May night duty pa na talagang kailangan paliwanag si Senyor Kibuloy doon. Anyway, marami naman siyang pera, di ba? Para sa kanyang tawag dito, abogago. Mapagkuha ng abogago. Di ba? Di ba, mga boss? Ako. Ay, nako. Buhay. Oy, mahiya kayo mga sir, mga boss ha. Si Senyor Aguila, patawag nyo sa Senado. Wala namang warrant of arrest ng FBI yan. At ang nagrereklamo dyan, parehas lang ni Senyor Kibuloy. Sarili niyang membro. Si Iron Rock ba yun nando doon? Sa yung babae na naging rin siya, trabador siya ni Kibuloy ngayon, siyang may yun, di ba? Yung babae, maganda yung babae. May vlog ho siya eh. Nandun ho siya sa ibang bansa. At yun lahat ng kabulukan ni Kibuloy, sinasabi niya lahat. Di ba? At marami pa hong mga dating nanghihingi ng limos para kay... Dapat hong imbestigahan ng Senado si Senyor Kibuloy. Inimbestigahan niya si Senyor Aguila, si Senyor Kibuloy, hindi. Bakit? Di ba? Jeff Ramos, shout out. Magandang gabi tayo. Sabi niya. Marilu Pabian, shout out ha. Blessed evening po tayo. Nababasa ko pa pero sakit eh. Maricar Baldonado, shout out. Sabi niya. Good PM, Sir Rox. Sa kanila bumalik ang ginawa nila. Sinisira nila ang mga NPA para may dahilan na sila sa confidential fund. Grabe na ang ginagawa nila. Imbis na sila ang magbigay ng proteksyon sa ating mga Pilipino, sila ang sumisira. Dapat sa mga yan, tanggalan ng trabaho. Batang batang club. Alam mo, pag batang club ka, you're in good hands with Metrobank. Marical Bardonado ulit. Alam na, Sir Rox, kung sino ang boss ng mga yan. Dapat alamin kung sino ang boss. Stay safe, Sir Rox. Stay safe, Maricar. Raul Villanado. Dito, Kuya Rox. Simula na ba ito ng pagdukot sa mga kontra sa baluktot na pulisiya ng gobyerno? Mabuti na lang at naisahan nila ang NTF-ELCAC. Buti nga eh. Raul Villanado dito. Dapat ay buwagin na ang NTF-ELCAC. Matagal nang dapat yun. Ang Silvian nga, red tag red. Kanina, sabi? Wala raw criminal liability ang nagre-red tag ng tao. Sabi nung pinanood ko kanina sa yung mga debate nila. Oo.
Si Congressman Brosas, umiiyak eh. Oh. Mga boss. Wala daw, wala raw, na yung red, walang kaso raw yung red tagging. Pag ni-red tag ka, para ka ng, wanted na, di ba? Red, Atom Arroyo, na red tag din eh, di ba mga boss? Pati nanay niya, di ba? Naakusa ang MPA. Di ba pwedeng pumasok yan sa, cyber libel? Nag-ano ka ng walang katotohanan, di ba? Red tag mo yung tao, nananahimik. Dahil lang sa kontra sa gobyerno, red tag, ka na? Komunista ka na. Maganda ko yung comment dito, dito. Joaquin Mesa Jr., military and police are notorious for being used against the people. And probably must be outsourced to other countries. Even the prison system is useless and needs outsourcing, sabi. Malalim tong na to. Malalim ang tong Joaquin Mesa Jr. na to. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karoks. Mabigat yung akusasyon dyan sa dalawang babaeng kabataan na aktivista. Nakasapi daw sa NPA. Nagkaroon na sila ng lakas ng loob ipahayag ang tunay na pangyayari dahil kaharap na media. Pinasisinungalingan nila ang unang salaysay o statement na sila ay kusang loob na sumuko sa NTF-ELCAC. Sila daw ay dinukot, sabi nila, ayaw na nilang mapunta sa pangangalaga ng militar. Nakakalungkot na talaga ang nangyayari sa ating bayan. Dasal, God bless po. Totoo yan, Ferdinand San Juan. Pero pinagtutulungan nila yung dalawang bata. Na parang sinisira daw ang gobyerno. O parang pakawala daw, parang ganun, para masira ang gobyerno. IFP. Ganda ng vlog ni ni Idol Vlogcaster. Maganda. Naulol daw ng dalawang paslit ang NTF-ELCAC at saka Armed Forces of the Philippines. Nagulat sila. Tsaka nakita nyo naman siguro, pinakita ng video na kusa raw na yung mga bata. Napapaikutan sila eh. Napapaikutan sila siyempre lahat ng, okay. Pirma, dige, Maganda. Ewan ko pero mabigat to. Para mapatunayan nila na yan, sumuko. Ganda rin ng sagot ng abogado ng mga bata eh. Sa mga tanong kanina ni Carmina Constantino, ang ganda. Ito lang nauna kung naanuhan itong si Senyor Aguila. Siyempre, Senado, pag inimbestigahan nyo si Senyor Aguila, kailangan mas imbestigahan nyo si Senyor Kibuloג. Dahil si Senyor Kibuloג, wanted na sa FBI, ba't hindi nyo pa pinatatawag? Dapat nga, ibigay nyo na yan eh. Hindi nyo makakasukasuhan dito. Kinasuhan na sa ibang bansa. Sinampa ng rape yan dito, na-dismiss eh. Ba't nga hindi madidismiss eh? Batang gong diyan eh, di ba? Pinawat niya pa. Ano ba, Pilipinas? Tao, gumising na po kayo. Kailangan na talaga. Wala na to. Napapangungababawa na po ang bansang ito ng masamang espiritu. Ganun ba yun? Ayan na naman sila. Yan sukosok, Senyor Aguila. Ang puto. Ibang katangahan niya. Diyos ko, itong mga taong ito. Sa bagay, pakakainin daw sila eh. Kaya sumama na sila doon sa bundok. Sus Mariosep. Ano ba? Ba't ba ganyan? Ako ay sugo ng Diyos, ang sumama sa akin, ililigtas kayo sa langit. Pupunta sa langit, maliligtas kayo sa dagat-dagatang apoy. Ganito. Naniniwala. Anak ng kamote,
Panginoon. Diyos, magdasal na po kayo, dumiretso na kayo doon. Ano ba? Ay, Panginoong Jesus. Ano klase mga to? Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Rox. Have a good Thursday night po. Mabuhay ang programa po. Stay safe and God bless po. God bless, Ladies Anita. Ladies Anita rin. Para sa akin, dinukot nila yan. Dalawang aktivista. Mabuti nga, binaligtad sila sa statement. Tabogo na military. Parang ang sinasabi nila na sila ay naloko. Itong dalawang ito. Kaya tawa nga ng tawa si Bloodcaster. Sabi ni Bloodcaster, alam niya na raw kung sino iboboto niya sa 2028. Itong dalawa na to. President. Kasi naloko daw nila, napaglalangan daw nila ang gobyerno. Ganun. Ewan. Elizabeth Iscare, good evening, Sir Rox. Kawawang mga kabataan at itong dalawang sumuko daw kuno. Yung pala, kinidnap sila at tinakot para palabasing sumuko sila pero binuking sila ng mismong dalawang bata. At lakas loob na sinabi nga na dinukot sila. Grabe ang ginagawa ng MTF-LCAC na yan. Palalabasin pa na rebelde sila at komunista daw. Wow ha, booking na ang mga ito. Hoy, wag nyo na kaming paikutin. Wala eh. Ladies Anita ulit to. Mabuti nga hawak na ng pau. Na si Atty. Presida Acosta. Patay ang militar kay Atty. Acosta. Meron bang sumuko na naiwan yung sinelas na isang babaeng mga katangahan talaga yung mga militar na yan? Sara Botangera, itigil mo na ang red tagging sa mga estudyante. May anak ka din babae, tandaan mo yan. Kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, babalik din yan sa mga pamilya mo. Hindi silang hari nga sila. Aileen Pulido, shout out. Grabe po ginawa nila sa dalawang estudyante. Totoo. Elizabeth Iscari ulit to. Hay nako. Iba pala ang tingin nila sa aktivista. Komunista na pala agad ang hatol sa iyo. Wow ha. Mga inuulol na ata tayo ng mga yan para di sila mabuking sa kapalpakan nila. Kakasabwatin ang mga ito, Sir Rox. Ginagamit yung hinahawakan ni Sara na pera. Hinahawakan ni Sara na yan para malaman na may ginagawa silang aksyon diyan, pero palpak at gusto lang bumango ang ahensya na yan, di ba, Sir Rox? Totoo yan. Ladies Anita ulit to. Nautakan nila bang tabogo ng militar? Katanghan, lol, sabi niya. Ladies Anita ulit to. Matapang talaga yung dalawang girl. May paninindigan para sa kaligtasan ng buhay nila. Totoo yan, Ladies Anita. 3J Shop, shout out, sumagot siya. Smart ang mga batang ito. Naisip nila yung strategy. Ang galing, wow. Kaya ngayon, baka sa susunod na mag-abduct ang militar o pulis, sisiguraduhin lang di na sila maiisahan. Tawa-tawa. Natakot yun. Katakot yun, sabi ni 3J Siop. Ano to? Rolando Cruz, shout out. Para kayong bago ng bago sa gobyerno. Magmula 2016 hanggang ngayon, puro kasinungalingan lang ang pinagagawa, puro propaganda. Yung nakaraang administrasyon, ang propaganda, drugs, ngayon naman, NPA. Kaya lang, tinatagyang LCAC na yan para lang sa korupsyon. Para kasama kuno sa budget. Totoo yan, Rolando Cruz ka. Arnulfo si Diego, shout out ha. Pwede nilang gawin yan kahit kanino. Kaya dapat buwagin na yung NTF-LCAC na yan, Sir Rox.
Kung si BP Lenny talagang walang hindi na ano yan eh, tapos agad eh. Elizabeth Iscari ulit oh. Si Rox, anniversary ho ngayon ng martial law, pero konti ho ata ang nakadalo sa kanilang hihinaing sa gobyernong ito at sa COMELEC na ilantad ang tunay na mangyayari noong eleksyon ay sayang at di nagsipunta ang mga oposisyon na dapat sana ito na ang hudyat para magkaroon ng pag-asa ang ating bansa. Nakakalungkot talaga. Hindi ako nakakita ng pag-asa sa ating kawawang bayan. Kakaiyak talaga. Totoo yan, Elizabeth Iscari. Sino nag-reply? Si 3JC Hope. Oo. Sabi niya. Kahit sa ngayon, parang di tayo nakakakita ng pag-asa. Meron at meron pa rin tayong pag-asa hanggat kakampi natin ang Diyos at ang katotohanan. Gagalaw ang Diyos in His time. Basta huwag tayong titigil sa pagdarasal. Tama ka dyan, my friend. Hanggang ngayon, maasa pa rin ako ng God moves in a very mysterious way. 3JC Hope. Ayan o. Kita mo yan? Pag inimbestiga ng Senado si Senyor Aguila, dapat automatic naman imbestigahan niya si Senyor Kiwaliw. Ibig niyo sabihin, senador, mga senador kayo, payag kayo, hawak ni Kibulog yung kaluluwa niyo, hindi kayo makakapunta sa langit kung hindi kayo dadaan sa kanya. Di naman kailangan maraming isip yan. Pag di nyo imbestigahan yan, syunga kayo. Di ba mga boss? Si Senyor Aguila, iimbestigahan si Senado eh. Dapat si Senadora Risa Ontiveros, ipanukala mo rin ipatawag sa Senado yan si Senyor Kibaliw. Mas malupit yan kaysa kay Senyor Aguila. Ano sa palagay niyo mga boss? Tama ako, di ba? Kumpara mo si Senyor Aguila kay si Senyor Kibuloy, mas malupit si Senyor Kibulog. Di ba? Sa palagay nyo. Ladies Anita ulit. Si Rox. Jun Lagon, my friend, shout out ha. Sabi ni Ladies Anita ulit. Si Roque. Si Rox po, maraming salamat po sa pagbasa ng aking komento kahit masakit ang kaliwang mata mo po. Maraming salamat po. Good night po. Bukas po ulit. Di ko nga pwedeng di basahin kasi nga pinagpaguran ninyo to. Sayang tignan nyo. Pero nababasa ko. Carlos Rodriguez, welcome to the club. Taga sa amin yan. Uriin Bataan, Sir Rox. Friend Shervin, shout out Tia Deli. Ines Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni friend Tia Deli. Team Impo at Tia Deli, bumabati po sa lahat ng may ngiti at magandang buhay. Sir Rox, pagaling ka po, magiging mabait ang inyong impong. Ayoko pong mahirapan ka po magbasa ng nobela, kaya pass muna po. Alam mo, nung binasa ko, tawa ako ng tawa. Ikaw naman! Salamat talaga. Friend Shelby na. Sa mahabang basahin, good night po and have a good rest. Take care po. Rocky Warriors Cares. Ay nako. Talagang ewan. Salamat Grace Jingsay at nakilala ko itong mga taong ito. Totoo. Yan ang pinasasalamat ko sa kahayupan mo. No? Pero bago dumating ang October 5, magkakaroon ako ng isang magandang baka sakaling gumising sa makatakas ka na sa sino man demonyo sumusukob sa iyo. Ben Torres, shout out. Si Celis lang ang gumagawa nun. Sino Celis?
Marilu Pabianak, sabi niya, ibig po sabihin, Tay, under surveillance itong dalawang teenagers. Napakadelikado naman po, walang kamalay-malay ang mga bata. Dapat nga daw po mag-ingat, sabi ni Badcaster, parang bumabalik yung panahon ng diktatura ng ama. Take care po. Tay, yung eyes nyo po, Tay, baka need po ibalik nyo yung eyeglass nyo. God bless us po, pati mga ka-warriors. Puntong Bulacan po ang diwa. Puntong Bulacan po ang diwatang bata, sabi niya. Ang diwa bata, sabi niya. Si 3J Silk ulit to. Alam mo, ang basa ko dyan kay Bongbong, pailalim ang mga galaw niyan, o kaya may bayaran siyang tagagawa ng gusto niya para kunwari si Bongbong malinis, di mapaghimagsik. Cool lang, move on ang aura, peaceful person, pero sa English pa facade lang ang lahat. Carlos Rodriguez ulit. Sir Rox, bago pa lang mawala yung mga bata na yan, hinahanap na yan ng mga dumukot sa Orion nakaban. Taga Orion to si Carlos Rodriguez alam niya, no? Ferdinand San Juan ulit Karox, bakit ganun ang nangyari sa ating bayan? Kung sino pa yung maliliit tayong mamayan, ay tayo pa ang ginigipit at pinagmamalupitan. Tayo ang nagdurusa sa kahirapan. Silang nasa mataas na pwesto sa gobyerno, sila lang ang masaya at maginhawa ang buhay. Pero sa atin, nanggagaling ang kanilang ginagastos o pondo. Wala talagang malasakit sa ating mga mamayan. Sobrang lungkot na talaga. Ay nako, Ferdinand San Juan. Diyos na lang, bahala sa mga yan. Wala silang Diyos Diba? Problema itong may-ari ng Kumpanyang Republika ng Pilipinas puro wala matatalino naman sila, no? Pero hindi magana kung ganun lang dapat malaman nila yung tamang formula, kagaya ng People Power 1. Cassandra Daisy, shout out. Tama ka naman, Mr. Rox. Mga environmental activists na taga Bulacan na laging lumulubog. Natawa ako noon sa sinabi mo na sana hinuli rin sana ang mga nagrarally na naghahanap sa dalawang kabataan. Totoo, tanggalin na ang NTF-ELCAC na yan. Ibigay na lang ang 6 na bilyon sa Armed Forces of the Philippines na sila rin ang tatawagan ng mga useless NTF-ELCAC para tugisin ang mga NPA. At nakakatawa, bakit susurrender at hindi huli? Siguro nga nasampal na ng barya ni Manny Eating Eagle ng Davao ang mga pumalpak sa kanyang ahensya na napanood ng buong mundo. Bigla na lang kaming natatawa pag naaalala namin ang press conference na yan. Good work. God's work in a mysterious way. Totoo. Yan, no, diba? Diba? Sabi nung Kernel ba yun? Sabi nung babae Castro rin na apelyido ng Castro Kalimutan ko lang Gusto niyo pong malaman kung kami po ay sumuko o dinukot. Ito po ang katotohanan. Kami po ay dinukot. Ganito sabi nung nasa ang militar. Bisit. Friend Amy Bingson, shout out Belinda Magtangob, Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan, mga boss. Mirna Regalado, Adorasyon Timaranan, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Dito.
Emmanuel Escalona, shout out ha. Rowan Jelly, Gerald Jelly, shout out mga boss, mga anak mga anak kada. Boy Hong Kong. Sabi ni Friend Aimee, mas nakakaaliw yung vlog ni Badcaster. Nakakahawa ang tawa niya. Totoo. Friend Aimee ulit Totoo yan. Na lumulubog ng Pampanga, konting ulan lang, napasok na ang tubig sa loob ng mga bahay ng mga kapatid ko. Dati hindi naman bumabaha sa compound namin. Cassandra Daisy ulit Please use eye wash at tuloy lang ang antibiotic, Mr. Rox. Ganun ginagawa ko, nak. At always wear eyewear pag nasa labas dahil dirt is all over. Nangyayari yan sa atin. Ingat po dahil you are one of the few that reads our comments point by point. Salamat. Sayang naman comment nyo. Bakit? Ang gaganda Alberto Laer, shout out. Karoke, pakanaya siguro ni Sara Tambaluslos, Carpio Duterte. Duterte Carpio. Binabaligtad mo naman Kung ako asawa nito, magtatampo ako. Ba't tayo mo gamitin yung apelyido ko? Sara Zay Duterte. Ano ba to? Baka hindi kaya hiwalay na to. Tuloy natin. Mga lahing sinungaling katulad ng Tatay Digong Duterte niyang sinungaling. Mamamatay tao. Sayang may sabi, mamamatay tao. Ako, Karoke. Siya nagsabi, di ba? David Alvin Mendoza, shout out. Good evening. Good evening po, Karoke. At sa mga Roke Warriors. Ay, naku. Ano na po nangyayari sa bansa natin? Environment activist ginawang mga armed rebels or NPA. Tama po si Attorney Badcaster na gusto lang ng NTF-ELCAC na ipakita ang ginagawa nila, trabaho nila, pero palpak pa din. Kahit booking na pinagpipilitan pa din na walang mali ang ginawa nila. Totoo alam naman tanggapin nilang napalpak sila, di ba? Pero sinabi naman nung nasa NTF-ELCAC na sila ay naloko. Hindi nila inaasahan na yun ang sasabihin itong dalawa na to. Patay tayo dyan. Pero yun nga, sinusuporta naman ni Bato na yun nga, sabi nga, may nagmanipulate dito sa dalawan to para anuhin ng gobyerno. Ganon ang dating di ba? Pati si Gibo, yun din sinasabi. Kampi sila lahat dito sa MTF kakak na to. Nabubulol ako, MTF kakak ba? Kinawa Japan. Pinagpipilitan pa rin na mali sa wala raw mali sa ginawa nila. Mga gunggong, ang galit na naman si David. Sino ba ang gumagawa ng script na yan? Akala ata nasa puting tabing sila. Wala na kayong maloloko dahil mulat na ang mga mata ng taong bayan sa mga kalokohan nyo na nasa gobyerno. Galing mo Ito. Mark McCoy Magbanwa. Welcome to the club. Mark McCoy Magbanwa. Ang mali sa paggawa ng kanilang sworn statement ay walang kaharap na abogado. Yun talaga Kaya bot, shout out. Palabas lang yan para ma-justify ang confidential fund ni Sara ginastos o gagasusin sa komunista. Kasi ipit na si Sara sa kinuha niya na confidential fund, idadahilan niya para labanan komunista. Pwede. Yung mga dahilan yan, lusot sa tanga yan At saka doon sa mga nagtatanga-tangahan sa gobyerno. Mark McCoy Magbanwa ulit. Karoke, good PM. Sa usapang basic, sinasabi ng ELCAC na may impormasyon sila na organizer. Ang ibig sabihin nun ay totoong hinuli nila ang dalawang babae. Diba? Hindi sumuko, diba? Ang galing itong Mark McCoy Magbanwa na to. Welcome to the club. Mark McCoy Magbanwa ulit. Impunity has no room in our democracy.
Wala nang democracy ngayon, Mark Marcoy. Ano. Kita mo nga anak ni Rimulya, wala pang 3 buwan, laya na. Ang bigat ng kaso noon, ang nag-file ng kaso doon, PDEA. Agripino Respicio, shout out. Good evening, Karoks. Napakaraming komunista sa Pilipinas, andun sa West Philippine Sea. Ayun, ang galing nito, Agripino Respicio. Good evening, Karoks. Napakaraming komunista sa Pilipinas, andun sa West Philippine Sea. Umiikot-ikot lang sila. Yun ang mga paghuhulihin nila. Walang kwentang sangay ng gobyerno na yan. Totoo. Doon nga pala, ba't di kayo doon nang huli? Yun ang mga tunay na komunista. Di ba? Pinawad niya pa kayo. Wala kayo sa mga Tinoy. Kawawa Pilipinas sa lahat to. Agripino. Ano to? Troy Inganyo. Welcome to the club. Manaig ang katotohanan. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin, Troy. Johnny B. Good, shout out. Gandang gabi, Karoke. Ngayong lumantad at nagsabi ng totoo itong dalawang aktivista. Sana bigyan sila ng proteksyon dahil baka balikan sila nitong mga abusado sa gobyerno. Sana dumami pa ang mga ganitong klaseng tao na matapang at handang isiwalat ang mga katotohanan ng kurap na gobyerno. Ay nako, sana nga. Roberto Lanusa, shout out. Good evening, Karoks at Rocky Warriors. Hindi naman bawal ang maging member ng Communist Party. Ang bawal ay pag-armadong pakikidigma laban sa gobyerno. Sa lagay ng ating gobyerno na nagpapahirap sa taong malamang aanib nga sila sa NPA. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Na wow, mali ang mga kulokoy. Buti nga sa inyo, mga tinamakay ng kidlat, NTF-ELCAC, walang silbi, isa pang pahirap sa bansa. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Erlinda Alog, shout out ha. Yan kasi gustong magpasikat para makakuha ng malaking budget, mister. Malayo sa katotohanan ng ginagawa nyo. Matindi rin ang sense of humor na ito. Si Erlinda Alog. Elaine Mercado, shout out. Good evening, Sir Rox. Sino kaya direktor ng kadramahan na yan? Alam naman kung sino. Magaling sa red tagging. Librado Ludovico ulit. Ito pa, Karoks, nung panahon ng sinakop ng Pilipinas ng Hapon, ay mayroong mga makapili. Sa ngayon, ang NTF-ELCAC ang makapili. Tawa. Walang silbing NTF-ELCAC. Wala naman talaga silbi yan. Nayari lang si BP Lenny. Di ba? Joe Flores, my friend. Saan ka na naman ang galing? Menopause, shout out Sabi ni Joe Flores. Hello, Sir Rox. Maraming salamat sa shout out. Sorry po. At palaging absent. Marami na akong back subject. Mabigat po kasi itong bago kong hobby. Daydreaming, Kalati Bayaw, good morning, Karoke. Bombahin mo na, Karoke, sabi niya. Sumagot si Akira, para bombero lang, Ay, oo naman. The best yan si Karoke, Mambomba. Ang bomba pala, Ang gulo nito, naglalaro sila si Akira saka si si Kalatni, tawanan silang tawanan. Ingay ng tuta ko, busit. Nelson Ninerba. Welcome to the club, Nelson. Magiging Guinness World Record ang number 1 senador na bobo versus mga intellectuals ng bansa. Ay, talagang Guinness. Maski itong
Itong nangyaring ito sa eleksyon, Guinness Book of World Record na to. Takin mo. Anak ng diktador, nanalo ng 31 million. Guinness yan. Ang pating, oh. At ang tinalo, ah. At hindi dumating ng debate. Ano ba? Yung dalawa na yan. O, diba? Ano, pwedeng lagay sa libro ng katakataka nga yan. Sa totoo. Ngayon lang nangyari yan. Hindi lang dito. Siguro sa buong mundo. Kandidato, hindi nakipag-debate. Kandidato, hindi nagbayad ng 203 billion estate tax. Kandidato, guilty sa non-filing of income tax return. 31, ano ba? Kalat niyo. Hello, Miss Akira Milos, Tesad Deo. Joe Flores ulit, oh. Ang galing nung nakaisip sa money eating eagle. Diba, Sir Rox? Matalino talaga ang Pinoy. Na-derive sa money eating eagle. Na-derive sa monkey eating eagle. Ah. Oo, diba? In a million years, di ko maiisip yun, Sir Rox. Talaga lang, bagay na palayaw ni Sara walang age kasi gahaman sa pera. Pero agree ba kayo na si Sara ay mukhang agila? Hindi. Bakit? Mukha nga siyang hippopotamus, di po ba? Patay tayo dyan. Oy, shout out, Kapsat Lloyd Claro, ha? O, naaalala ka ni Kalat ni, ha? O. Joe Flores ulit, oh. Si Rox, bakit masakit ang mata mo? Di ba yung naninilip tayo ng mga chicks sa naliligo at nakahubad, ay nakaka-sore eyes? May lagim pa ba, si Rox? Wala, ikaw to? May kidlat pa ba o kulog na lang? Ikaw talaga, friend. Ito. Temari Bernardo, shout out. Sabi niya, ba't kaya hindi mapatigil ni BBM ang paghari-harian ng mga LCAC? Kay Digong at ngayon ay si Sara ng sinusunod ng grupong ito for sure. Pinoprotektahan nila ang mga reclamation project na binenta ni Digong, kaya gano'n na. Gayun na lang ang pagtatanggol ni Bato Kalbo. Totoo. Ito. My second chance. Welcome to the club. Sabi niya. Karoke, tanong ko lang. Sa NTF-LCAC, wala namang leader ang MPA. Walang tumatayong leader ang komunista. Bakit patuloy nilang red tagging? Andyan ang pera eh. Pag sinabi nilang wala ng MPA, wala na dapat NTF-LCAC. Ang ano ng NTF-LCAC, mag-red tag, di ba? Sancho Panza de Robrocha, shout out. Sabi ni Akira, gamutin nyo po agad yung mata nyo, baka lumala yung infeksyon. Ginagamot ko na nak. Oo naman. Akira, opo, mapula po. Kaya gamutin nyo po agad. Ginamot ko agad. Sami, AJ, shout out. Sino ba ang tunay na komunista? Di ba ang China? At sino ba ang kakampi ng China? Bakit di arestuhin? Ang labo ng NTF-LCAC na yan. Totoo, Komunista sila, komunista eh. China nga komunista, mga syunga. Normando Resco, shout out. Karox, pakiramdam ko gumagawa lang ng senaryo ang grupo ni Sara para aprubahan ang hinihingi nilang pondo at para hindi tigpasin ang leeg nila dahil duplication na lang naman yung mga trabaho ng militar. Talagang ginagago ni Sara ang mga minions niya, ang bayan. Totoo. Payag eh. Payag ang bayan eh, di ba? Wala tayong magagawa dyan. Kung ganyan lang ang mga rally-rally, wala yan. Nunood lang si Gong di niyan. Ay ako. Normando Reyes, shout out ulit. Mas bagay tawagin na lang
NTF, COCAC. Panay na lang sila COCAC ng COCAC, walang accomplishment kundi mag-red tag. Basta hindi ka sang-ayon sa kanila, red tag ka na. Sobrang panggagago. Paano mo kakasuhan ng perjury? Bakit nung bang papirmahin nila ng recantation meron silang abogado, kundi ba ugok tong si Malaya? So, Dante Diraya, shout out. Dapat tamaan ng kidlat ang mga hayop na yan, galit. Al-Olalia, shout out. Sabi niya, gusto talaga nilang i-justify ang confidential pa ni Sara. Di lang sa DepEd, kundi pati sa NTF-ELCAC na dapat labanan ang pagre-recruit ng MPA sa mga kabataan. Kaya kahit aktivista lang, pilit nilang iniuugnay sa MPA. Buti buo ang loob ng dalawang bata at kinontra ang pahayag ng militar na sumuko sila. Na ang totoo pala, dinukot sila. Nakarma na din si Badoy Barlade. Talo sila kay Atom Arroyo sa kaso. Dapat lang buwagin ng NTF-ELCAC na to nang hatid ay paninikil sa karapatang pangtao. Magandang araw, Xerox. Magandang araw, Al-Olalia. Si Adoracion Di Marana. No? Nadalaw ka, pre, na. Hello. To 3JC Opo. Sabi 3JC Opo. Xerox, it is a matter of common sense lang naman yan. Lagi nga yung sinasabi ni Ka-Percy, sentido común. Bakit ka susuko sa militar? Una, hindi ka naman rebelde. Hindi ka rin naman malaking threat sa bayan. Pangalawa, ang kanilang pinaglalaban, ang reklamasyon area para sa kapakanan ng mga fishermen. Kung gusto nilang magbagong buhay, they can just get out of that movement. Kung saan sila kasali o kasapi. Bakit sila susuko? For what? Anong logic? Maniniwala pa ba tayo kung yung mga big boss ng MPA ang susuko? Maniniwala pa tayo kung yung mga big boss ng MPA susuko? Yun, di ba? Yung sasabi ko nga, di ba, friend? Hindi naman kilala yung mga MPA. Kilala yung mga big boss nila dahil parati sinasabi, ang miyembro ng ganito gang, miyembro ng ganitong na leader si ganito, di ba? Pero walang binabanggit na kung sino yung mga miyembro, di ba? Ginagago talaga tayo nito mga to. Alam mo, tingin sa 3J so pa. Ang tingin nito talagang tanga na, puro tanga na kasi. Oo. Diba? Kung yung matatalino, 3J Shop, nagawa nilang tanga dahil sa kwarte. Di ba? Yung galit na galit si Ka-Enzo dun kay kay Kimbo. Matalino pala yun, tignan mo. Dating Lenny pa yun, di ba? Ngayon, parang si Harry Roque din, di ba? Matalino pala yun, UP pala yun, tignan mo. Asan ang talino? Kaya sa gobyerno na to pag matalino ka, at inilalabas mo, sipa ka, magiging Cielo Magno ka. Pero pagka matalino ka at nagtanga-tangahan ka na, pera yan. Benta mo na yung inadabi mong reputasyon. Yun? Putasyon na ngayon, putasyon. Wala na yung re. PJ Shop ulit. Xerox, isa pang sentido common. Natural, pipirma ka doon sa ginawa ng militar na affidavit, they are in a present danger. Pipirma ka o mangyayari sa'yo. At ayon sa balita napirmahan na ng mga bata ang affidavit bago pa dumating ang PAW. So, kitang-kita rito ang manipulasyon ng militar sa dalawang babae. Totoo. Sa tanga lang lulusot itong nito Oo, pero yun nga. Sila ba to, anak ng pating, Sabagay, wala yan gagawin nila. Alangan naman sabihin lang tangay ang kakakakak na yan. Di ba? Kay Gongs diyan. Tuloy natin si 3J Show. Pero nakapag-isip ng idea ang mga batang ito. They signed the document kahit may takot sila. Pagkatapos na sila ay i-present sa media, diyan nila isiniwalat ang katotohanan. May common sense ang mga batang ito. Totoo.
Kaya nga naloko na, sabi nga ni Badcaster, naloko nila ang gobyerno. 3J Shop ulit to. Si Rox, kaya nga pag ikaw ang aangkas sa motor, kailangan mag-helmet ka rin. Hindi lang protection sa pagbagsak ng motor, kundi pati milipad na mga bagay tulad ng bato, dahon, insect at kung ano-ano pa papasok sa mata mo, mga yan, o di kaya kakagatin ng insect. Actually, dapat din nakasapatos ka pag angkas ka. Ikaw pa mismo ang magmumotor. Kasi nga, pag tinamaan ka ng mabigat na bagay o matalim na bagay, masusugatan ka. O ayan. O ayan ha, si Rox, alam mo na. Hindi siguro, baka alikabok lang to. Ikaw naman. Nung nagising ako Makati, nung ano ko, yun na yun eh. Ang sakit to, tumumagana eh. Mas maganda nga kung magbasa pagka nakagadot ako na eh. 3J Shop ulit to, tatawa siya. Si Rox, napakinggan ko si Kaenzo kanina. Akalain mo, sa loob pala ng 13 years o sa loob ng 13 taon, ang total intelligence span ng Philippine Coast Guard 117 million lang. Bali 9 million kada taon lang ang kanilang intelligence span. Samantalang si Sarah Jim Potpot magkano? Tapos ang susuko lang sa militar pipitsuging aktivista. Hindi pa nga nila nahuli kundi kusang sumuko daw. Totoo, di ba? Baliw eh. Totoo, talagang ginagago nila tao eh, di ba? Kaya sila nag-imbento siguro nga no, dahil nga tatapyasan na naman yung budget na hinihingi lang 10 bilyon, ginagawang 6. Dapat nga tanggalin na yung mga yan. Ewan. Wala na talaga eh. Pero to, lahat ng kasalanan talaga nito eh. Naku, Lord, save the Philippines. Reynaldo Gonzales oh. Lukuhan, kasamaan, nakawan, kasinungalingan, pananakot, at baluktutan ng batas na ang bansang ito. Isang hagupit din yung pambubuli ng China, kaya nagagawa yan ng mga China. Alam nilang kababuyan natin kasi alam nilang kababuyan natin. Alam nila ang kababuyan na din kasi ang nangyayari sa Pilipinas. Nangyari naman lahat ng ito. Simula may namuno na mamamatay tao, kaya lahat alang hindi kayang gawin. Totoo yan, Reynaldo Gonzales. Ano to? DF Del Coro. DF Del Coro, shout out. Welcome to the club. Dapat noon mismo na alarma sila at inimbestigahan ang sinabi nila na sila ay dinukot. Mismo sa harap ng media, nilinaw na kung ano ang totoong nangyari at sa lahat detalye para makasuhan at makulong ang mga umano'y dumukot sa kanila. Christian Chengnak, shout out Yeah. Ipano-ano na lang ang mga gimmick na naiisipan ng mga militar na yan. Ang bababaw ninyo, dami nyong alam, wala kayong matukoy. Have a great evening po, Tatay Rox, and sa mga ka-warriors. 3J Shop ulit to. Hello, Sir Rox. Napanood ko si Atty. Claire tungkol kay Robin Hood na nagtatanong sa mga Philippine Coast Guard. Sabi ni Robin Hood, bakit may Air Navy Poseidon sa West Philippine Sea? Sabi ng PCG, alay natin yun. May permiso sa Pinas kung bakit andun sila. Ang tanong, bakit andun sa China sa ating EEZ? Wala naman silang permiso. Bakit kini-question ni Robin Hood ang legal na presence ng US samantalang illegal na presence ng China? Ikaw naman, kala ko kaya mong unawain ng tanga. Unawain na lang natin talagang tanga Ano gagawin natin?
Tanga ba o nagtatanga-tangahan? Magaling namang artista yan si Kimo. Sa totoo lang, 3J Shub ka. Kasi nga, great pretender si Robin. O yun, pretending na may alam. Ang kausap niya, mga bihasa sa dagat. Ay nako, ewan ko yung nangyayari sa Pilipinas. Jane L. Christian Cheng ulit Maigi na lang po at ginabayan ang dalawang girls na yan ng kanilang guardian angel. Dahil if minalas-malas pa yung dalawa na yan, baka na-rape pa yan. Kawawa naman. Nakakalungkot lang po, Tatay Rox. Kasi ganyan na nga ang sinasabit nila. And yet, may nabasa pa ako na ang galing daw umakting ng dalawang girlas. At if ano-ano pa ang mga inaakos sa dalawa. Hirap talaga. Hirap talaga ng mentalidad ng iba. Naapi na nga sila pa ang mali para lang sa sitwasyon ni Madam Philippine Legit President Atty. Robredo. Siya na nga ang minaniobra ng mga strong demons. Siya pa ang dinadownfall. Totoo. Kaya nga Christian Cheng ulit Hoy, isang oras na tayo. Anong pinagbibida ng mga yan na need ang walang kwentang FTFL kak? Ang may need lang naman ng pesting NTFL kak na yan, si Dugong, Lechon Manok, Atsara, Wick Marcos, and the rest of the gang. Totoo yan na 3J Siopolot. Hello ka lahat ni anong atin? Christian Cheng ulit Yes po, totoo ang comment ng isang ka-warrior, Tyrox. Minsan, di rin totoo yung ano ang puno, siyang bunga. Sa totoo lang po, kasabihan yun in case na mag-amang Duterte-praning kasi may alam din po akong ganyan. Yun naman pong alam ko, masama ang puno pero mabait, maigi ang bunga. May alam pa nga rin po ako sa kwento, Tatay Rox. Nakita ko mismo yung puno ng guyabano na munga ng pamelo. Di ko nga po pala natapos yung pagko-comment ko kahapon sa vlog po. Naging busy na po ako sa rally, sabi niya. Christian Cheng ulit Maigi naman po at ayos na ang heart ninyo. Huwag niyo pong kadibdibin ang mga comments namin, Tatay Roque. Ang administrasyon nga po, pa-easy lang. Easy go lucky lang sa kanilang pagnanakaw. Tawa ako sa panggagaya ninyo, Tatay Rox, sa Lechon Manok at Atsara. Tama po kayo. Yari kay Dagul Bulldog ang NTFL kak na yan. Bye na po for now. And salamat po. God bless po. God bless, Christian Cheng. Sana okay ka na Oy, mission accomplished mga boss. Nakapagsaya pa rin tayo maski masakit ang mata ko. Si Tia Deli. Wag! Mag-comment ka lang, Tia Deli Medyo okay naman na. Kaya lang kasi nga masakit Pero okay yung gamot. Baka siguro 2 to 3 days okay na to. Baka po bukas, baka makapag-vlog tayo ng maaga-aga. Baka makadalawa. Mga boss. God bless po, God bless. Good night. At saka yun po nag-comment po kayo kung dapat ipatawag din sa Senado si Senyor Kibulog. Kasi patatawag si Senyor Aguila, di ba? Dapat si Senyor Kibulog. Dapat nung pa pinatawag sa Senado yan Malupit ang pinagngangangakak niyan. Taking mo. Hawak niya. Ewan ko ba? Lord, anong kabaliwan tong nangyayari lumulukob sa bansang ito? Nakakapanayang balahibo, mga boss. Swerte kayo dyan, nasa ibang bansa. Good night. God bless.